fans. Pose for the pose for the pose for the pose pose for the fans. Pose for the pose for the pose 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 for the fans. For the fans. Ayan, so, hello everyone, welcome sa aming podcast na pinamagatang na Kabini Talks para sa karapatan at kapangyarihan ng kababaihan. At sa episode na to ay pag-uusapin nga natin ng mga hamon at tagumpay ng mga kababaihan laban sa pagkakapantay-pantay or equality. Of course, bago tayo magsimula, ipakilala muna natin ang ating guest na si Miss Ila, Miss Bernadette, and Miss Kiara. So let's not waste any more time and start. Ayan, since lahat naman tayo nandito ay girls, of course, makaka-relate talaga tayo sa topic na to. And most likely ay dalas natin or yung ibang babae nating friends or mga malalapit sa atin yung mga issue na kinakaharap natin mga babae, right? Yes. And so, guys, since popular ngayon yung topic ng marriages and yung pag-aanak, naisip nyo ba or plano nyo ba na magpakasal and magkaroon ng anak? Kasi, me personally, oo. As long as alam ko na hindi ako ma-abusog tsaka magiging maayos yung kalagayan. For me naman, yes, may plan ako for marriage and anak, pero siguro financial stability. Ano naman, gusto ko ng kasal, pero malaki o magbuhay ng bata, that's the number. Sino ba namang hindi pinangarap ang kasal? As long as financially stable, why not? So, alam niyo, marami na talagang babae these days na ayaw ikasal or magkaanak. Kasi, actually, nabasa ko din to sa article from University of Tucson. Nababalitaan niyo rin ba yung yung pagbaba ng birth rate sa ibang bansa? Ay, oo. Nakita ko din yung sila. Ayan, right. Ako, nakita Same, nabalita ko dun sa internet. Ayan, very popular siya ngayon. Mga Gen Z, diba? So, ayan. Pipili na lang din talaga ng, kababaihan ng focus sa careers. Kasi also, reason din yung hindi sila makahanap ng faithful or loyal na partner. So, syempre for us, if magsisettle tayo, bakit naman gusto na lang tayo? yes, ayaw mo nang magkaroon ng anak, magiging karoon ng ito, nalagay yung ibang quality. Hindi niloloko or inaabot ka ng asawa mo, tapos ikaw ang nag-aalaga mo sa mga bata. I think nakaka-epekto lang din sa bata, yan. Hanggang mag-lock na. Nakakatakot kayo maranasan kasi syempre, kasal kayo, nagkakaanak, di ba? Meron nga, hindi na sila kinasal, nag-settle pa din. Mas nakakaranas pa din ng abuse. Oo, tapos wala pang divorce. Diba? Although nag-i-exist yung anal na mas accessible talaga yung divorce. Oo nga, parang ang hirap na kahit may abuse or infidelity. Legally required ka pa rin na mag-stay sa marriage. Parang wala kang exit, hindi mo afford yung anak. True, kasi ang anal nito sobrang mahal, 1,000 pataas. Yung average income ng mga Pilipino, mas mababa ba dyan? Hindi talaga ang sumunod sa lahat. Tapos yung loan for allowance, so specific, like psychological delay of PPE, incurable STD, and lack of personal parental consent. So hindi talaga siya straightforward, gaya ng divorce, na pwedeng basihan ng emotional abuse. Oo, diba? Also, siguro nabalitaan nyo din yung yung merong panasagang batas para mag-legalize yung divorce. Tapos, kilala niyo si Representative Arlene Rosas ng Gabriela Lopez Martin. Sabi niya, hindi naman yun against sa simbahan, hindi para sa karapatan ng kababaihan. Lalo na yung mga nasa toxic at abusive marriage. Sana nga maipakinayan. Alam niyo ba yung 2022 National Demographic and Survey
survey, 17.5% ng kababuyan ages 15 to 49 ay nakaranas ng physical, sexual, or emotional violence. Ang dami pa rin talaga even now. Kaya ngayon, diba, pinipili na lang nilang maging single talaga or hindi naman possible. Ayon din sa post, hindi ko sinigit study na yun. Meron talaga mga bansa na mababa yung rate. Like, yung mga babae kasi pinipili nila yung career, yung mga single na lang. Mas okay sa kanila kasi yung kasi risky talaga yung magpakasal. Risky niya talaga. Kasi nakakatakot. May instances pa na after ikasal, siguro malalaman kung paano ka dito itatrato ng partner mo or pag nagkaanak kayo. Oo, true. Ay, saka pala, yung abortion dito guys hindi panindigan. Ay, oo. Under penal code yan eh. Sobrang controversial ng topic na yan. Although may post-abortion care naman. Pero yung abortion with pills, yung medication, illegal pa rin talaga. Kahit nga pag-rape ang bawal pa rin talaga. Paano kung ayaw babae? And then walang choice, bubuhayin niya yun. Kahit financially unstable siya, kasi pipiliin siya, kasi bawal siya sa abort. Parang unfair naman nun, di ba? Hindi mo naman ginusto, tapos obligasyon mo pa. Yes. Ang hirap nun, katawan mo yun. Exactly. Like, hindi mo naman ginawa, pero hindi naman sa'yo, pero obligation mo. May mga debate na ganyan sa ibang bansa, is murder daw ba o abortion o hindi? Kaya nga siya sensitive topic kasi nga syempre, na-sexual mo yun, ginagawa mo, di ba? I mean, if situation naman ng rape, ang unfair kasi sa victim, di ba? Yes, oo. Masyado na rin tayong, madami dito sa Pilipinas. Pero, totoo yan. Kaya buti na lang bumababa yung birth rates. Kahit sa ibang bansa. Wala na rin kasi namang benefit sa pag-aansin sa mga kababaihan. Magastos talaga, lalo na yung economy, tapos nag-anak ka. Yes, true. Kahit ako yung hindi pa ako single, mahirap mo walang pera. Oo, mahirap din talaga magkaanak, lalo na dito sa Philippines. Grabe na nga yung mga corruption, pati ba naman yung population and pregnant problem, di ba? Oo, isa pa yan, corruption. Nasa balita at internet din yan, yung sa flood control projects ba yun. Ano na yung magiging future ng mga bata kung ganito sa bansa natin. Nakakatakot isipin. Kaya mas gusto ko munang unahin ng pag-aaral ko eh. Maging financial stable. Well, lahat tayo gusto maging financially stable. Oo, para di tayo mahirap, kahit yung mga babae may asawa or wala, mas okay talaga yung benefits. Yes, oo. Saka kasi, ang hirap yung wala kang pera tapos babae ka na. Day and age, you're bound to be taken advantage of. Kaya kahit marriage pa pang papamili ka, nakakatakot talaga. Kaya mas okay maging career focus muna tayo. Permanent na din kasi yan, magbabago ka talaga, hindi lang physically, pati mentally. Sa menstruation pa nga lang, mahirap na tayo parang buwan. Tapos iisipin mo pa yung pregnancy, di ba? Childbirth, postpartum recovery, lahat may physical and emotional toll. Kaya hindi biro ang decision ng pag-aaral. Oo. Oo, lalo na kapag walang Diba? Kung ko hindi ko kakayanin, especially if may times na mentally unstable ka talaga. Oo, lalo na kapag walang support system. Imagine, hindi that kind. Tapos, may anak pa pang kailangan alagaan 24/7. Kaya nga dapat measures, hindi pwedeng i-pressure yung babae na magkaanak, hindi pa siya ready, hindi siya self-business eh. Ewan ko bakit ginajudge din yung mga babae na ayaw mag-anak. Voice decision siya in this economy. I know, marami sa atin nakakarinig na mag-anak na
usually yun yung romanticize yung motherhood or yung pagiging nanay. Ewan ko bakit hindi nila nagano ganyan. Hindi pressure magkaanak. Akala naman nila napakagaling mag-alaga ng bata nila. Kaya pagpapalaki. Yes. Kasi kung mag-aalaga sa atin, pag matanda na tayo, I think toxic yung ganun eh. Pinag-aanak ka para lang may mag-alaga sa'yo. Parang may akit ka sa iyo. Ginawang scapegoat yung pag-anak. Eh, di rin tapos yung cycle. Grabe no, motherhood and marriage lang ang usapan natin today, pero parang siyang palalim ng palalim kasi ang daming connected sa kasalan at pag-aanak. Kung isipin mo, ito talaga yung realidad natin if hindi tayo maayos mag-desisyon. Pero ang takeaway is, dapat we have a way in every decision and make choice tayo. Ito ka dyan, kaya naman sa ating mga listeners, especially if you are a woman like us, tandaan nyo na it's okay to make choices na makakabili para sa iyo. It's not selfishness. It's okay na pipiliin mo ang sarili mo, right? Yes, tama yan. Yes. At dyan nagtatapos ang episode natin sa Nakabini Talks para sa karapatan at kapangyarihan ng kababaihan. Maraming salamat kina Miss Ida, Miss Bernadette at Miss Kiara sa napaka-rich ng discussion natin today. Sana sa susunod, marami pa tayong makikwentuhan, makasama at ma-inspire. Thank you. This has been your host, reminding you ang lakas ng babae, hindi lang sa salita, nasa gawa, nasa puso, at nasa susunod.